Hey, what's up guys? Trader Supremo here. A quick video lang tayo ng crypto market. Explain lang natin kung ano yung take ko sa crypto market, kung magkakaroon pa ba tayo ng bull run, o bearish na ba ako, o bullish na ba ako, everything, no? So, start tayo kay Bitcoin. Ano na ba nangyayari kay Bitcoin, okay? So, okay, let's start with konting explanation. Ano ba yung range? Sa range, meron tayong tinatawag na extremes, no? O yung range high and then yung range low. Okay? So, meron tayong range high around 74 area and then meron tayong range low around 59,000 area. So, yan. Pwede rin to. Yan. So, ngayon, nagkaroon tayo ng deviation o stop run sa area na to or liquidity grabbing or taking out ng liquidity sa lows, no? O kinuha yung lows. Parang gano'n na nga. Nagkaroon ng reclaim, nagkaroon ng konting retest dito sa support area. Ano nangyari? Nag-pump. Okay. Nung nag-reclaim, di ba? Alam nyo naman, yung post ko na yan, ano? So, I expect magkakaroon tayo ng expansion. What do you mean expansion? Break ng range na to, paakyat, no? Pero hindi yun nangyari. So, ano nangyari? Nagkaroon tayo ng rejection dito sa area. Okay. Nung nagkaroon tayo ng rejection sa area ng 70,000, ano yung na-build? Di ba liquidity? Pera? Ngayon, bumalik siya sa extremes ng low. No? Is it bullish or bearish? For me, bullish, no? Bakit? Nasaan yung pera? Andito pa rin eh. Wala nang pera dito eh. Nakuha na eh. Nasaan yung pera? Andito. Ngayon, nakita mo ba tong price action na yan? For me, ano yan eh? Walang support. What do you mean walang paano ba to? Walang matibay na build up ng sell. Okay? Paano masasabi may matibay na build up ng sell? Di ba dapat pa ganon? Ngayon kasi ang sell position normally ganito talaga. Okay? Kasi may kasamang fear yan eh. Ngayon, is it bullish? For me, bullish. Dito sa range low. Ano ba? Di ba pinost ko yun? Dalawa yan. Sabi ko, it's either andito yung price nun eh. Either mag-reclaim, okay, or i-test ulit tong range low. Okay? Dalawa ako, di ba? Ngayon, invalidation is acceptance below this area. No? Kapag nagkaroon ng acceptance, hindi natin alam kung saan pupunta. Possible dito, possible bumalik dito sa range, which is, I highly doubt na mangyayari, which is very unlikely. Especially kapag nasa bull market. Okay? I still believe nasa bull market tayo mga tol, no? So, itetest nyo ngayon itong range low. Okay? Range low. So, possible once na mag-establish ng support dito, possible magkaroon na tayo ng expansion or mag-range pa ulit. Okay? Kahit gano'ng katagal pa dyan yan, it doesn't matter. Still, if you are in the range, trade the range. Ganun lang kasimple. Bullish ako sa support dito. Okay? Nung andito tayo, naghintay tayo ng deviation kung sakali man, then pump pero hindi nangyari. Hence, no entry. Dito, pumasok tayo. Sinabi ko, ito ang deviation. Pagpasok ko, that's range low. Ano nangyari? Nag-pump. Okay, in profit. Hindi lang nakuha yung range high. Still profit. Ngayon, kung sakali man, dito sa mid area, pinapasok ko rin kayo 2 times. Ano nangyari? Ngayon, dito sa area na to, hindi bumigay yung support. So, ano nangyari? Test ng range low. Still bullish. I think this is time to buy altcoins or take a long entry dito kay Bitcoin. Okay? For me. Ngayon, nasa paraan na lang kung paano mo yan i-trade. Okay? Hindi naman sinabi kong long dito. Mag-long ka na ngayon din. No? Siyempre, i-lower time frame check mo yan. For example, ito. Tanggalin itong drawing na to. For example, yan. Lower time frame check mo yan. Gamitan mo ng ano. For example, ito, nagkikreate tayo ng Monday low, no? So, possible magkaroon tayo ng support dito and then magkaroon ng reclaim. Okay? Mag-reclaim and then magkaroon tayo ng konting bounce, no? Kung hindi, walang entry. Hanap tayo sa altcoins, no? So, pero, I highly doubt na magkakaroon na agad tayo ng pump dito sa area. Bakit? Nakita mo yung low na to. This is previous week low. Previous week low to. Nakita mo, previous week low, no? Dahil yan yung green area. Malalim siya, no? Malalim. Ibig sabihin,
may acceptance tayo, no? Nakita mo? Then, no? So, may acceptance tayo below. So, malalim. Ibig sabihin, okay, yung wick na to is not bullish. No? Ngayon, pwede, mag-create to, magkaunting bounce, then, drop, and then next week, tsaka siya yung magkaroon ng reversal. No? Ganun po timing, and then, titignan mo kung sa week ba na yan, okay, nagkikreate ba siya ng strength or weak. Kasi baka weak, so hindi mo siya pwedeng ilong, kasi weak pa nga eh. Diba? Weak. What do you mean weak? Mahina, no? So, yun yung nakikita ko kay Bitcoin. Okay? Ano lang natin? Konting recap lang. Okay? Range high. Range high and then range low. Papunta na tayo sa range low. So, possible i-test yan ulit. 59,000. Hindi kasi nag-hold tong support. Yung akala natin possible magkaroon ng reclaim, hindi nangyari. So, still, liquidity area ay andito, no? Andito pa. Ang liquidity nandun pa rin sa taas, wala sa baba. Okay? Okay, no? Tsaka, mga tol, no? Kung titingnan mo tong area na to, di ba meron tayong tinatawag na, tinuro ko to sa tutorial, no? So, meron tayong tinatawag na reaccumulation at then meron tayong tinatawag na distribution. Pakita ko lang sa inyo yung difference ng dalawa. So, kapag ka reaccumulation, halimbawa, meron tayong uptrend, no? Uptrend, kasi bull market, di ba? Yan. Para masabi natin accumulation, meron tayong tinatawag na range, na magre-range yan eh. So, magkikreate yan ng support, yan yung range low, yung extremes, range high, and then range low. Ngayon, kung saan yung kukunin liquidity, okay, may liquidity dito, may liquidity dito. Ngayon, kung mag-create ng deviation o run, stop runs, then na reclaim, that's bullish. Ang tawag dyan, reaccumulation, no? Reaccumulation. Ngayon, kapag yan, bearish, no? Yan. Tapos, nag-create ng range high, then range low. Yan. Tapos, tinake out tong liquidity sa taas, and then nag-reclaim. Ano yung tawag dyan? SFP, o yung tinatawag nating distribution. Or failure pattern, swing failure pattern. Ibig sabihin, yung swing pataas is failed. Okay? Kaya itetest niya yung range low para malaman kung may enough demand para i-break tong swing high. Ngayon, nakikita mo to, di ba? Tinake out tong mga pera dito, pera dito, pera dito. Nasaan yung pera? Andito. Hence, kung nakapasok ka sa range low, which is sa tutorial ko na tinuro, okay, may tayong tinatawag na extremes, yan lang ang safe area to enter long. Ngayon, nagkaroon tayo ng rejections dito, pero nag-create yan ng liquidity, which is money. Ngayon, kung i-test man niya ulit itong range low, okay, that's another chance. Ngayon, I expect magkaroon na tayo ng bounce dito sa area para basagin na ulit yan. Kaya ako, I'm confident na ito ay reaccumulation at hindi distribution. Okay? Kasi ang pattern ng distribution is ganito. Kunin yung liquidity sa taas muna and then mag-reclaim. Hindi eh. Ito yung kinuha sa baba. Kung i-test man yung range low na yan, part yan ng range eh. Ganyan talaga range, choppy. Hindi alam ng marami yan, no? So, tinuturo ko yan ngayon sa inyo ng free, no? So, yun. Okay? So, tingin tayo ngayon kay Ethereum. Ethereum is, for me, bullish as well. Bakit bullish? Meron tayong range, no? Yan. Ito yung deviation, and then meron na tayong range ng... Tandaan nyo po, nung nag-pump to, wala akong pinaglong sa inyo. Bakit? Una sa lahat, sabi natin yung mga tag dito, yung mga ICT traders, may gap. Sabi natin yung gap. Ngayon, para sa range trader, etong range high and then meron tayong range low, pwedeng dito pa, no? Pwedeng dito or pwedeng dito kasi mas maraming lows dito, no? Pero it doesn't matter, no? Malalaman naman natin yan kung magba-bounce na eh. Pero makita mo andito yung area ng na merong significant effect o sensitive yung price sa area o candlestick.
So, possible na ito yung deviation na nagkaroon ng pump and then ito yung retest. No, ngayon, ang hinihintay natin, magkaroon tayo ng strength o mag-create ng support sa area na to, no? Pwedeng mag-weak papunta dito, pwede kasi support yan to, no? Yan, pwede rin yan, no? Yan, nakita mo yung black na yan, yun, sa mga ICT, yan, no? So, possible na ganyan yung gawin yan, mga tol. For me, Ethereum is is bullish as well, no? Ethereum and Bitcoin, bullish ako. Bullish, no? Hindi, okay? Kung distribution yan, dapat nang ginawa niya nung nag-pump na ganito, okay? Kung distribution yan, okay? So, nung nag-pump ng ganyan, dapat ang ginawa niyan, tol, gumanyan, tas gumanon, no? Yun yung distribution for me, ha? Okay, pero kinuha yung baba, ni-retest yung range low. That's way more bullish than being bearish ngayon, ano? So, bullish, no? For me, malapit na mag-reverse, no? For me. Huwag ka matakot, no? Ngayon, okay, let's talk about BNB. Okay, pakita ko sa inyo, no? So, sa mga BNB holders, okay, hindi ko kayo tinatakot, pero, okay, kung ako man ay range trader, ito yung klase ng price action na ayaw kong makita. Pero tandaan nyo, BNB scam yan, no? Scammer tong BNB, maniwala man kayo o hindi. Kasi controlled ni CZ tong supply, no? So, pwede niyang ipump yan kahit na ganyan na itsura niyan, no? Pero, gaya ng tinuro ko kanina, ano itsura niyan? Mukhang distribution yan, tol. Malayong malayo sa itsura ng Ethereum at Bitcoin. 'Di ba? So, yan yung nakikita kong distribution. Okay? So, yan yung nakikita kong bearish, no? Si Solana. Pero, ulitin ko, hindi ko tinitrade si Bitcoin kasi si BNB kasi scammer tong BNB. Hindi yan sumusunod sa price action, no? Hindi rin po sumusunod yan sa analysis mo. Kasi, andali manipulate nila yan. Okay? Ito naman si Solana, no? So, ito nakikita ko si Solana. Still, okay? Marami pa tayong liquidity dito sa baba, no? So, pwede rin naman mag-bounce na dito, pero pangit tingnan. Kumbaga, kung range trader ka, makikita mo, pangit tingnan nito, So, possible magkaroon muna ng dry na area dito, then magkaroon tayo ng stop run dito sa area, and then mag-create ng support, and then tsaka yan mag-pump. Mas malinis tingnan yon, no? Laging malinis tingnan. Lagi yan mga tol, no? It takes time lang, pero laging malinis tingnan ng chart, no? Lagi yan sumusunod sa left side. Okay? Ngayon, total 3. Tingin tayo sa altcoins. Ano ba bang pwedeng mangyari sa altcoins? Yan yung sinasabi ko kung bakit possible bumagsak pa yung market. Bakit? Kasi ito, tinan mo to. Okay. Range high, then range high, okay, liquidity, okay, okay, ito yung range low, no? Yun yung nakita kong range low. Naging bullish ako dito kasi akala ko ito na yung deviation, then reclaim, nakita mo tinest, and then nag-pump. Mali ako doon kasi nakita mo, nag-create lang siya ng equal highs dito, and then yan. So, possible, mag-create yan ng deviation dito, konting drop, and then tsaka mag-create ng support. Okay, so yun yung magiging range, no? Yun yung long run range, no? So possible ganyan, no? September onwards or August onwards pump, no? So yun yung nakikita ko. Kaya yung mga alts natin medyo bearish pa rin or pabagsak pa rin, no? So no problem. Kung alam naman natin eventually angat, no? So relax guys, no? So yun yung nakikita ko sa market, no? So yun. Again, sa mga gustong sumuporta sa channel natin, download nyo lang po yung crypto exchange below ng link, below ng YouTube ko. Click nyo lang yung pangalan ko, yung sa video na to, sa baba, makikita nyo yung mga link. And then, magtatayo ako ng Discord. No? Sa Discord na yan, lahat po ng meron nakapasok sa link ko, papapasukin ko ron. No? So, lalagyan natin. Ayusin ko pa, hindi pa po ngayon. So, huwag nyo po ako i-message. Hindi pa po ngayon. So, marami po akong gaanong ginagawa. So, hindi ko po yun maasikaso agad-agad.
Pero soon, pag inopen ko yun, lahat po na nakapasok sa link ko, lahat ng gumagamit ng link ko, lahat po kayo ibe-blessed ko doon, pumasok doon. Then, gagawa tayo ng mga challenge account doon, isasali ko kayo, no, mga tol. Pero ngayon, hindi po ngayon, huwag nyo po kami message, no? Kahit hindi nyo po i-download yung exchange na yun, wala pong problema sa akin. Pero hindi po ngayon, kasi marami po akong ginagawa, work, tapos yung trading ko, minamanage ko yung mga trades, and then meron po akong baby, no? Yun yung pinakamalaking time na nagko-consume sa kanya yun, so hindi ko po siya maayos ngayon. Okay, tapos marami kami inaayos na investments na kailangan kong ayusin muna bago to, no? So, pero lahat po ng ano yan, pati po yung mga dating nasa OKX ko pa, lahat po ng dati na gumagamit hanggang ngayon ng OKX ko, lahat po kayo, i-bless ko na sumama sa group na yun. No, wala pong bayad yun, basta naka-download lang po kayo sa link ko na yun. No, yun lang. Tapos sa mga gusto naman matuto ng strategy ko kung paano ako mag-trade interweek, okay, still andun pa rin. Minurahan ko na 59 if you want, okay, you can, sobrang mura nun para magkaroon ka ng system agad-agad. Then kung may system ka na, you can test the market, basta mapapabilis yung ano mo, pagbi-build mo ng sa trading mo, no? So, kaysa patagalin mo na patagilin nung wala kang system, ubusin yung pera mo, then sa 59 nang hinayang ka, no? So, yun lang mga tol, no? So, yun lang yung nakikita ko muna sa market. Okay, yun lang muna. Sobrang daming opportunities every week. So, every week nagtitrade din tayo, no? Like last week, yung pinost ko sa group na Pendel, okay, it prints a lot. Pero, yun lang nakita kong setup na maganda no? At nag-pump, okay? Pero, yun nga, every week, lagi yan may lalo na kung marami yung time, lagi yan may opportunities, lalo na kung alam mo kung paano mag-trade ng range. So, yun lang mga idol, no? So, yun lang. Wala mo nang message sa akin, mga tol, na nasa na yung group, ganyan. Wala pa po, gagawin ko pa lang. Pag nagawa ko na po yun, tsaka ko po kayo may message, and then, okay. So, yun lang mga idol, maraming salamat. And then, tutuloy-tuloy na natin to kasi nagka-time na, no? Naisingit ko na sa schedule ko na tuwing ganitong oras, lagi tayo mag-upload, no? So, yun lang mga idol, so magiging updated na tayo sa market. No? Simula ngayon hanggang bull run, hanggang bear market, araw-araw, ay hindi naman araw-araw, pero every week na yan. So, yun lang, God bless.